Mga bro, get ready to level up our game in the world of geopolitics because we're about to dive deep into the Philippines Enhanced Resilience Act of 2024. So, ano ba talaga ang NORM dito? Tara, usisin natin. Una sa lahat, serious cash flow ang usapan dito, mga bro. Ito'y nag-authorize ng wapong $500 million kada taon sa Foreign Military Financing, FMF, grant assistance para sa Philippines sa susunod na 5 fiscal years. Total na $2.5 billion na direktang ibinuhos para i-enhance ang ating depensang armas. Boom! Malupet, pero hindi doon nagtatapos ang kwento, mga bro. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito'y tungkol din sa accountability at strategy. Pinapatupad din ng batas na ito na ang Secretary of State, kasama ang Secretary of Defense, ay mag-submit ng detalyadong spending plan sa Congress taon-taon, para ipakita kung paano gagamitin ang pera para palakasin ang seguridad ng Pilipinas. At hindi pwedeng kalimutan ang annual report requirement, mga bro. Dito nangyayari ang tunay na magic. Ang Secretary of State, kasama ang mga bigwigs sa defense at iba pang relevant departments, ay inassign na magbigay sa Congress ng komprehensibong rundown ng mga hakbang na ginagawa para palakasin ang US-Philippines defense relationship. Ito'y kasama na lahat, from modernizing coastal defense hanggang sa pagpapalakas ng cybersecurity at marami pang iba.